Binago ko nga guys ang taas ng treehouse natin. Oo, magagawa, ganun talaga eh. Sobrang aga ko nga guys gumising ngayong araw. Napag-isip-isip ko kasi guys yung mga sinasabi nyo sa comment section. Nagkesyo mali nga daw guys yung pagkabit ko ng mga kahoy sa taas ng treehouse natin. Wala nga daw tibay yan guys kasi pinagpuputol ko daw yung kahoy. Kaya inagahan ko talaga guys ng pagpunta dito para baguhin na natin guys yung mga mali nating ginawa. Pero yung mga kinabit nating kahoy guys hindi na natin tatanggalin yon. Bali magdadagdag lang tayo guys ng mga kahoy. Pero sa ngayon guys hindi na natin yon puputulin. Sa tingin ko naman guys tama lahat ng sinabi niya. Base kasi sa nakikita ko guys kukunti talaga yung tibay neta. Pero sa ngayon guys, gagawa na natin yun ang solusyon. Kaya pag-akyat ko ng kahoy dito guys, nag-umpisa na akong gumawa. Bali, naglagay lang ako ng dalawang kahoy na mahaba guys dito sa gitna. Tapos pinatong ko lang to guys sa mga nilagay natin kahapon. Then pinagdodoble ko ng pako guys para matibay. Naglagay nga rin pala ako ng 2x2 guys na nakabalagbag. Tapos doon sa nilagay nating kahoy ngayon, pinatong ko lang to. Kaya ito na yung magsisilbing pamakuan guys, ay ilalagay nating kawayan. Tapos yung sumobra naman guys, pinutol ko lang. At ito naman ilalagay natin para dito sa kabila. Bali, 3 kahoy nga guys lahat yung nilagay natin. At ganito na yung naging itsura niya guys pagkatapos. Mas matibay na yan guys kaysa sa ginawa natin kahapon. At bote na lang guys, naniwala ako sa mga sinabi niya. Kaya ngayon guys, mas naging maayos pa yung taas ng treehouse natin. At wala na tayong iba pangamba guys kapag tumambay tayo dyan. Natapos na natin yung kabila guys, kaya ito naman yung isusunod natin. Parang medyo mahirapan nga lang tayo ng konti guys kasi mataas yan. Kaya umuwi muna ako sa bahay guys para gumawa ng hagdan. Maliit na hagdan lang naman guys itong gagawin natin. At mga ilang minutong nakalipas, natapos din ako kagad. Maliit nga lang yung ginawa ko guys para para kahit papano guys, mabuhat-buhat natin kung saan. Kaya pagkatapos kong gumawa guys, dinala ko agad to sa treehouse para mapagpatuloy ko na yung ginagawa natin. Bali, lalagyan na natin ng kahoy guys, itong kabila na to. Para lumawak na yung ginagalawa natin dito sa itaas. At dito nga ako nag-umpisa maglagay ng kahoy guys sa may harapan. Bali, 2x2 nga yung ilalagay natin dyan guys para matibay. Pagkatapos kong ipako yan guys, nagakot naman ako ng mga kahoy. Bali, ito yung ilalagay natin pang konekta dito sa kabila. Ang kaso nga lang guys, habang gumagawa tayo, biglang bumuhos yung ulan. Kaya tumigil muna ako guys at naghanap ng masisilungan. At bote na lang guys, malapit lang dito yung tapahan namin. Kaya dito muna ako nagpalipas ng ulan guys, kahit sira-sira na ta. Pero mayroon pa naman siyang part na bubong guys na hindi pa sira. Dito muna ako nagtiis guys, kaysa umuwi pa ako sa bahay. Dumaan lang naman yung ulan guys, tapos nawala din agad. Kaya pumunta na ulit ako dito sa treehouse para gumawa. Masama kasi ang panahon ngayon guys, baka mamaya umulan na naman. Kaya nagpatuloy na ako guys kasi gusto ko ngayong araw may kabit ko na ta. At pinagpapatong ko muna guys yung mga kinuha nating kahoy. Bali, malalaking kahoy nga guys yung ikakabit natin dyan. Eto kasi magkokonekta papunta sa kabila, kaya kailangan matibay yan. Kaya nang okay na guys, nagsimula na ako magpako. At kahit papano guys, unti-unti na nagkakaroon ng itsura yung treehouse natin. Unti-unti natin kasing nabobo guys yung itaas niya. Kaya kahit pagdating dito sa itaas guys, maganda na rin tingnan. Hindi pa tapos yung kabila na yun guys kasi lalagyan pa natin yun ng kahoy. Pero sa ngayon guys, hanggang dito na lang muna ngayong araw. At bukas na natin ituloy itong treehouse natin. Abang-abang na lang ha, kaya ingat kayo palagi. Tuping ko sa sakyan.